Talagang binabalitaktak po si Auntie Claire ng mga katanungan tungkol po sa kalagayan ng ating Pangulo. Kasi for the daming beses na po ay hindi po o iba po yung gumagampan. Ito lang naman yung punto namin dyan, no? Hindi na po kayo po pwede na kayo po ang magsalita, Auntie Claire, para sa kalusugan ng Pangulo. Hindi rin po pwede na yung Pangulo pa rin na magsalita. Kakaiba po to sa mga nauna. Yung mga nauna po na mga pinagsasabi nyo, no? Paniwalaan lang yan. It's either maniniwala sa inyo yung tao o hindi maniniwala. Pero ito po, kalusugan po to. Hindi nyo po pwedeng sabihin lang na bumubuti ang kalagayan ng Pangulo. Dahil una, hindi po kayo practitioner, medical practitioner. Kahit na kayo na ang pinakamagaling na abogado sa buong mundo, wag na sa Pilipinas. Kahit na kayo ang pinakamagaling na abogado sa buong mundo, wala pa rin kayong karapatan o hindi pa rin kayo kapanipaniwala. Hindi lang sa hindi kapanipaniwala, wala talaga kayong ano tawag doon? Hindi kayo po pwede na mag-announce tungkol po sa medical na kalagayan ng isang tao. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na bumubuti ang kalagayan o hindi bumubuti ang kalagayan. Doktor lang po. Kaya kahit na anong ganda ng isagot mo, wala pong silbi yan. May maganda sagutan dito. Ito, may nagtatanong. Malacanang reporter. Sabi niya, mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am, tungkol sa hinihiling na doctor's medical bulletin sa kondisyon ni BBM. Alam po ninyo, hindi lang po si BBM ang unang presidente na nagkaroon ng karamdaman. Pero lahat po, mahigpit po dyan. Kinakailangan maglabas yung doktor ng medical bulletin. Hindi po porket sanay na yung mga tao na halos parang walang silbi yung Pangulo, babaliwalain nyo lang po. Iba po to. Sa ibang pagkakataon, siguro dahil sa kasipagan kanyo, o baka tinanghali lang ng gising, o may ganun talaga di ba? Sa sobrang sipag mo, tatamarin ka na Kung nagtatrabaho ka araw-araw hanggang madaling araw, bibigay din yung katawan mo Okay lang yun. Kunwari, isang araw lang. Eto po, aminado kayo na nagpa-doktor kayo sa St. Luke's. Hindi po obra dahil importante po yung trabaho ng pagiging Pangulo. Hindi po basta-basta yan. Hindi po pagod na ako, sab ka muna. Hindi ko kayang magtrabaho bilang Pangulo ngayong mga isang buwan. Mag-sub ka muna sa akin, rekto. Hindi po obra yun. Buti sana. Buti sana kung si rekto kasing husay sa batas nung sinundan niya. Hindi naman. Hindi naman po abogado yan. Bakit po delikado? Magtapat na tayo agad. Bakit po delikado na ipaubaya lang kay rekto? Kita nyo ngayon. Yung mga senador na pare-parehong mahihina ang utak. Sinasabi ko na sa inyo. Kahinaan po ng utak yan dahil hindi nyo naman trabaho, wala kayong kinalaman sa foreign relation. Yung pinakamagaling po na senador dahil presidente ng Senado, gusto pang persona non grata yung Gusto nyo pang mag-persona non grata? Wala po kayong karapatan sa mga diplomat. Wala po kayong karapatan sa mga ambasador. Hindi nyo po saklaw yan. Naintindihan nyo ba? Water cannon nga, hindi nyo kayang lutasin Yan pa. Bakit po importante na malaman ng mga Pilipino kung okay pa yung kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas? Kasi sinasabi ninyo na normal siya.
Pwede nyo rin ba sabihin, on top pa rin siya? Siya pa rin na nagpapasya sa Pilipinas? Hindi po pwede po kasi na makipaggera tayo o makipag-away tayo kung kaninong bansa. Dahil presidente lang po may kakayahang makipagbati o makipagtalo sa ibang bansa. Ang dami pong piling presidente sa Pilipinas eh. Ang nangunguna po sa mga piling presidente, yung mga bugok. Yung tapang-tapangan, pare-parehong hindi abogado yan ha. Lahat ng mga nagdadaldal ngayon na nagsasalita ng kung ano-ano laban sa kung anong makapangyarihang bansa. Pare-parehong hindi abogado yan. Naghanap ng away. Wala ba kayong konsiderasyon? Alam nyo ba, nagme-message sa amin yung mga kababayan nating OFW sa Hong Kong? May nare-receive kaming message. Kawawa na naman kami. Boss Buds, kawawa na naman kami nito ngayon. Alam nyo po kung bakit? May karanasan na sila nung panahon na yung mga turista na taga Hong Kong napahamak dyan, hindi natin naayos yung hostage taking. Pinag-initan sila ng mga amo nila dahil sa nangyari dun sa mga taga Hong Kong. Kayo wala. Tignan nyo mga senador ha. Yung attitude ng Pangulo ng Pilipinas, makapagkamay lang kay Xi Jinping, nilabag yung mga protocol doon sa APEC. Makamayan lang si Xi Jinping. Tapos kayo, ganun nyo na lang kung wala kayong kadiplomasya pare-pareho. Hindi nyo naisip maraming OFW sa Hong Kong, Macau at sa mainland China? Hindi po uubre ang ganyan. Tuloy lang natin. Sabi po rito, mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am, tungkol sa hinihiling ng Doctor's Medical Bulletin. Ito po ang sagot. Pinipiloso po lang lahat ni Auntie Claire eh. Mas reliable po siguro ang Pangulo ang nagsasabi kung ano ang kanyang nararamdaman. Alam niyo po, Auntie Claire, kahit ikaw ang pinakamagaling na tao, mas reliable sa iyo yung doktor. Kung kaya po ng tao na pakiramdaman lang ang sakit, bakit pa siya pupunta ng doktor? Espesyalisasyon yan, Auntie Claire. Hindi mo pwedeng sabihin na okay naman ang pakiramdam ko, kaya okay na ako. Doktor lang po ang makakapagsabi kung okay o hindi ang isang tao. Pinipiloso po mo lang lahat eh. Eto po. Ang sagot sa kanya na reporter. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Eto naman po ang nakatawa pang sagot ni Auntie Claire. Katawan niya naman po yun. Alam nyo, itong gobyerno na to, may maisagot lang lahat eh. Naghanap ng proof of life. Naghanap ng pruweba yung mga reporter kung kaya pa ni BBM na mamuno. Kasi nagwawala na lahat ng tuta niya sa Senado. Wala nang pumipigil. Gusto ng mga gat. Alam mo yung mga yan? Pag nagkagulo, tatakbo yan. Pupunta ng ibang bansa yan, iwan tayo lahat. May kakayahan sila, may kapangyarihan. Baka yung iba dyan, may passport pa ng ibang bansa eh. Pag nagkagulo-gulo po tayo po maiiwan dito sa Pilipinas. Sila gumagawa ng gulo, pag nagkagulo na, takbo na kung saang bansa. Pinapahamak ninyo yung mga kapwa nyo Pilipinos. Dapat nagtanong kayo. Gusto nyo bang kaibigan natin yung China o kaaway? Hindi na po biro yung ginagawa ninyo. Gusto nyong ipersona non grata yung kanilang... Alam niyo po bang ibig sabihin ng ambasador? Siya po ang kumakatawan sa presidente ng China.
O kahit sinong ambassador, ambassador ka ng US, ikaw ang kumakatawan kay Donald Trump dito sa Pilipinas. Hindi nyo sinasang-alang yun. Samantalang kaya nagkagulo yan dahil sabi nga ni Robin, buti pa si Robin Hood eh, minamaliit nyo yung edukasyon ni Robin pero mas practical pa sa inyo si Robin eh. Sabi ni Robin, napakasimple. Ako oposisyon. Kalaban namin oposisyon. Yung tunay na oposisyon, mga pro Duterte. Pero hindi ako papayag na babastusin si Bongbong ng ibang lahi. Correct. Ganun talaga ang wastong attitude ng isang senador. Ngayon, hindi nyo maunawaan si Tariela kinarikature yung presidente nila. Hindi magre-react yung kanilang Chinese embassy. O bakit kahit anong paliwanag nyo, Antikler, na okay si BBM? Bakit mga reporter na yan, kakampi nyo na yan, ha? Kakampi nyo na yan. Yung mga reporter ng Malacanang, kakampi nyo na. Bakit sila hindi makapaniwala agad? Oh. Kasi trust issue ang problema ng gobyernong ito. Magsasalita, bago magpasko, makukulong ang malalaking isda. Natapos ang Pasko, natapos ang bagong taon, magba-Valentine's na, wala pa rin nakukulong. Depende kung gusto nyong sabihin. Wala naman nagtuturing kay Ramon Revilla na malaking isda eh. Oo, malaki siya dahil dati siyang senador. Pero walang sitting senator, walang sitting congressman at walang nagturo sa kanya na siya ang mastermind. Sinong maniniwala ng mastermind si Bong Revilla? Hindi nga na natin alam eh. Tignan nyo nga. Ganyan po kawalang tiwala sa inyo ang mga tao. Kahit sinasabi ninyo na bumubuti ng kalagayan, ang tinatanong pa rin, buhay pa ba? O speaking of buhay, nakakalima na po. Yung dating Comelec. Sumalangit nawa, si Jimenez. Nakalawit na ng Santa Clara. Santa Clara David. Kilala nyo pa yan si Jimenez, di ba? Bago mo wala sa Comelec yan, nagka-issue pa yan, kaya nagkaloko-loko yung debate. Okay.